Yo, welcome back! It's your boy, Albayanong Batenyo at syempre nagbabalik tayo sa panibagong video reaction na may konting break it down syempre kung may marinig man tayong mga magagandang bara, no? So, as usual, shoutout lagi kay Sir Enigma at sa kanyang Flip Top Battle League, no? So, Flip Top Battle League, shoutout kay Sir Enigma, always saludo sa mga ginagawa nyo. So, ang review natin ngayon, laban ni Cripply versus Kram sa Zoning 14. Hindi ko maalala kung anong taon to. Basta clinic ko na lang yung video, tapos papakinggan ko na lang. So, yun. At syempre, kung bago ka dito at nagustuhan mo naman yung aking mga ina-upload na video, no? Subscribe, tsaka click nyo na rin yung notification bell button para update kayo. So, bali this coming days or months, sisikapin kong kahit everyday, kahit isang video everyday para kahit pa paano mahabol-habol ko naman yung ibang flip top, yung mga battle, no? So, yun. Subscribe at syempre, mga second ulit, shoutout lagi kay Sir Enigma tsaka sa flip top, sa kanyang flip top battle league, no? So, wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to. Dito pa rin, TIU Makati. Maraming salamat palagi sa TIU sa pagbigay sa amin ng pwesto at bahay. Flip Top Bagingay para sa pangalawang laban ng event natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng supportan tunay, live at online. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Shoutouts palagi Flip Top staff, fliptop.com.ph, silipin yan. At syempre, lahat ng mga represent collab makikita nyo sa likod. Sa kanan ko, ang pagbabalik galing pang Naga para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Cripply. Yes. Diyan mo na mga para bobopato ka, darap nakakarindi pa pagsama-sama. Nung narinig ko mga tira pamihira para ako natingi ako ay napatawa-tawa. At fuck you kay Topper sa boyfriend niya. Sa kaliwa naman, galing pang Cavite para sa inyo. At siya ang dahilan kung bakit na-late, na-delay ang buong programa natin. Flip Top, ano sasabihin natin sa mga late? Gago ba, Kram? Dahil sa'yo na-link yung event. Wala nang kilig, di na ako Kulit, eh, no? nabibilib sa tuwing ikaw ay kasama. Pinakuha nila ako. Yo, shoutout sa Mick and Chill Clothing Shop, Chillionaire, Mick Lee, Got Barts, California, All-Star Pro, 3GS, shoutout kay OG Nero Ayala Hood, Daddy Melchor, at Kapositibo Motorworks, Sia Trendy Tops, mamaya na yung iba. Bingay nila eh. Siya una. Shoutouts palagi sa Mick and Chill Clothing Shop, shop nila ni Kram at ni Mot yan. At shoutouts din, Got Bars Shop, silipin niyo yan. Branded palagi kay Boss Benji. Shoutouts palagi. Nanalo ng coin toss si Kram. Pinili niya mauna si Cripply. Nauna naman talaga si Cripply dahil late siya. Pero pakinggan natin, unang banat, Zoning 14, Cripply. Let's go! Ngayong ako'y nagbabalik, magmumukha tong batukan. Putang inang shoutouts yan, pang judging sa sunugan. Ang haba ang puta. Sobrang tagal kong walang battle, kaya utak ko sobrang likot. Sobrang kaba, putang ina, pati yung betlog ko natibok. Kaya kung isip mo pa na pumalag, sa pagbody bag ako'y atat na atat, magagaya ka sa puwet ni Arik na bakat kasi iiwang kitang wasak na wasak, putang ina. Namiss ko kayo, kumukan game. Pati si Arik, eh, no? Ang kulit din talaga to ni Cripply. Tangina tingin sa akin kinalawang. Kaya kinalaban ako niyan. Katunayan, kinayabang tingin sa akin yan talunan. Sumupot baking banatan. Ngayon sa akin muling pagsalang, malasiman tumbaguhan. Ako'y nagtatanggal kalawang. Gustong-gusto ko talaga magbitaw ng linya to si Cripply, naka-rhyme. Siyempre, madalas naman lagi na lang. Pero yung the way siya magbitaw na parang lagyan mo lang ng beat, isang kanta na, no? Tangina mo kang bad trip si akin si Arik. Di niya alam bad trip din ako sa kanya. Kasi kay Ram, puta Eddie, wow, walang pangalang butaw, di pa hinog bawat bitaw. 5 times ko siyang natanggihan, kaya nakuha ko ikaw. Ako'y parang Wuhan vlogger, motherfucker, nagmumukbang ng hindi paluto. Ina mo kay Ram, puro kang
Hilawin. Puso, kala mo di ko mapapansin yung labi mong wala sa ayos? Yung baba, sobrang taba, sobrang laki, parang si Thanos. Si Thanos nga ang kapal nung ano yun. Yung upper lip, sobrang liit, sobrang nipis, parang si Wamos. Yung taas, sobrang pudpod, parang labi ng 4 anyos. Pero lower lip, sobrang kapal, ang puta, parang si Marcos. Oh, sorry mga nerds. Oo. Yan, magagalit na naman yung mga... magagalit na naman yung mga ano yan. Huwag kang ma-hurt. Round 1 pa lang, di ka pa pwedeng magiba. Puro ka hit ngayong may Bicolano, subukan mong magsiga. Paalala lang, shout ha? out sa Bicolano. Wala kang pinag-aralan. Kung wala kang gig, wala nguya. Kung wala simot, wala kang business. Tas namumuliti ka, kapal muka, walang hiya. Pasensya na. Ako'y may singaw, kaya sobrang sakit magsalita. Okay naman, pero men, yung the way kasi siya the way siya magbitaw na hindi mo mapipredict yung kung ano pa yung mga susunod niya sasabihin itong mga ganitong din yan. Tangina at ang angas ng clothing mo. Anong pangalan nun? Chillionaire? Meron silang tindang diaper na may muka ni Guinevere. Semi-star drive. Kaya nalugi tong MC. Dahil sa kanyang katangahan, dinaig pa digital currency. Wala kang perang nahawakan. Tangina kaya sa battle na to, ka nag-invest at ako yung target, mapadapa. Porke sa Bicol, ako na stock market ko daw ay bumaba. Kala niya paangat, biglang bagsak siya pag balik ko, tatak mo sa isip mo na unpredictable galawan kasi nga ay crypto. So maganda yung maganda yung pagkaka-layout niya, pagkakalatag niya doon sa scheme na yon para bumagsak siya doon sa creep. Alam naman natin yung crypto crypto. Si Creeply to, and then yung crypto na digital currency. Stock market, yung hindi predictable yung stock market. Maganda. Mismo, ito'y mismatch. Mga bagong mga tuleg, ngayon kami nagsisibalik. Amateur na kayo ulit. Okay, so maganda yung round ni Creeply. Walang tulog, walang patay na oras, walang patay na segundo. Yun, maganda yun yung itong pinakahuling binara niya na yun nga about sa crypto. Maganda yung pagkakalatag niya para doon sa punchline niya na crypto, no? So, yun. Para sa round na to, round 1, bibigyan ko si Crypt ng siguro mga 7 pa kasi karamihan naman comedy pa pero wala pa talagang isa lang ang parang magandang punchline na binitawan niya sa crypto nga. 7 out of 10 na rate ko para kay Crypt. So, yun. Pakinggan natin si Kiram this round 1. Tumahimik kayo! Inyo ah. Ang tagal mong nawala. Kala namin, tuluyan ka ng namayapa. Welcome back sa'yo, One Lay Ace. Pumapayat ka yata. Siya nga pala si Creeply. Ang kauna-unahang inaanak ni Ninang Meng. Sinabihan niyang walang bilang si Numerous, kala mo siya may bilang din. Ano sa tingin mo? Welcome ka pa sa binalikan mo na game scene? Mas marami pa nga natuwa sa pagbabalik ni Pakundo, sunugan game. 4 na linggo kitang pinaghandaan. Talagang naghanap ako ng angle. Pinakinggan ko mga kanta mo, in fairness. Mahusay ka sa battle. Pinakinggan ko mga kanta. Okay, so ang nakikita ko na lang talaga dito ang is battle of jokes na lang, no? Halos same style sila pareho silang Joker So pagandahan na lang siguro ng Joker lines, no? Siguro sa tingin ko kasi first time ko lang din to. So siguro pagandahan na lang ng magandang jokes sa mga round nila. Kanta neto. Nabadrip lang ako pagkatapos. Sabi mo nung laban mo kay Invictus, mekaniko ka, di ba? O ba't wala kang track na maayos? Track na maayos, mekaniko, track na maayos, kanta. Good.
Tapos kung ipagyabang pa yung kanta, kala mo kanya, puta daming alam. Huwag mong angkinin yung track, Ripley, gago, pahinante ka lang. Track na, finance. Kasi may kanta sila, title, Respect. Nakapaloob doon, galit siya sa mga kantang may naghuhubad sa MB. Sobrang toxic mo na, Ripley, hindi na yan healthy. Galit ka sa mga naghuhubad sa MB, tas yung mga linya mo dito, kakantutin ko syota mo. Tama ba yun? Lakas ng loob mo gumawa ng kantang respeto, ay wala kang ganon. Porke ba yung mga kanta sa inyo walang dating? Kapusa delivery, tsaka lahat ng chicks sa barangay nyo, kamukha ni Mickey D. Si Mickey D. Kaya bakit ka bad trip sa ganong obra, ha? Di ka naman inaano. Ang dating bawal sila makakita ng bastos pero naririnig nila sa'yo. Hipokrito! Yung katangahan mo, dinoble mo. Sabi niya pa nung laban niya kay Numerous, isang buhat mo pa ng bangko, isasampal ko sa'yo yung BDO. Nananampal ka ng BDO? Astig na linya yon, feeling mo? Kung hambalusin kaya kita ng titi ko. Mananampal pa ng BDO, kala mo talaga merong business? Tsaka mo na ako yabangan kung naranasan mo nang pumila sa East-West. Ako hindi ko pa naranasan kasi wala naman talaga akong ano sa East-West. Alam mo, gago ka. Buti pa si Topper nakapagbarko na. Nakapunta na sa ibang lugar. Ikaw ang tagal mo na sa liga. Wala ka pa ding naipundar. Kasi bihira to magkaroon ng event. Sa ganung pigay hindi siya nasanay. Sa Bicol nagkakaroon lang to ng movement pag naglilipat sila ng bahay. Kaya wag kang umastang professional. Kaya wag kang umastang professional. Kasi yung karera mo dito, pang student pa. Samahan mo na lang si Mickey di magrubing tuwing gabi para may movement ka. Kaya ang plano niya na manalo ngayong gabi ay napurnada. Lagay mo sa akin tagilid na para bang kurbada. Mananalo ka lang. Lagay mo sa akin tagilid parang kurbada. Ewan ko, pero hindi naman tagilid ang kurbada. Lagay mo sa akin, tama ba? Pag magmumotor ka, kung kurbada, lagay mo sa akin tagilid parang kurbada. Pero kung yung mismong kurbada sa tagilid, siguro kung ikaw, lagay mo sa akin tagilid, yeah, okay. Gets. Lang kapag napasuot mo si Tweng ng polo shirt. Okay, round 1. Round 1. Dikit yung round 1 nila pareho. Pero mas nagustuhan ko yung round 1 ni Creep. Siguro. Dikit. Para sa akin dikit, pero mas may impact yung round 1 ni Creep kumpara kay Ram. So yeah, bibigay ko yung round 1 kay Creeply. Kung makaas na talaga, akala mo mataas na yung kanyang rank. Sinapak ko si Numerous ng BDO, gusto mo sapakin kita ng China Bank? Okay. Napanood ko performance mo sa Wishbus. Muntik na akong magmagtol. Nagkukorus yung tropa mo, nagpapanggap kang konduktor. Gag. Nagpapanggap kang konduktor, gago. Talentado si Cleveland. Gago. Kasi ini-imagine ko na yung tropa niya, kumakanta, nag-rap, tapos siya nakasabi. may pera dito sa daliri, no? Talentado. Tangina, sobrang dugyot mo doon. Yung forma mo, puta pang leche. Yung bling-bling, imbisingsing, nasa daliri, puro 20. Kaya nga yun. Feel na feel mo pa sa Wishbus, kala mo ikaw ay lyrical? Mukha ka dong maglalako ng buko pay tas mineral. Kaya tignan nyo sa video, pawisan, yung tagaktak dumadami kasi yung bus walang aircon, parang rap mo ordinary. Yeah. Maganda. Maayos yung parang rap mo ordinary. Pawisan. Tangina at sip-sip masyado kay Flo G. Sila daw ay mag-best friend.
Di sa pagmamayabang tol sa hotel, sabay kami nagsasalsal ni Sixth Street. Real talk, alam niya. Hindi. Tangina, umi-XB yan nang maka-XP ng panglalamutak at kantutan, kaka. XB ninyo kay Ram ninyo ng winasak na tahanan. Tangina, tinuring kadugo ng 3GS pero dumistansya ng milya. Sibuhat bangko, nagpakalayo, lipat kampo, dala yung silya para pumatok sa takilya. Pagpapalit 3GS sa XB, oh, kunyaring ayaw pa ni Gorilla pero gusto niya na rendon, kaya ayun, iwan pamilya. Parang random ng ibang pamilya. Alam mo yung si Rendo nga nung time na yun, is motivational speaker na yun. Sumigat siya sa iwan pamilya, no? Iwan pati pamilya. Maganda yung ano niya kasi nga, kung totoo man na si Kiram nung time na to is umalis sa 3GS at sumali sa SB. So, para sa akin magandang angulo. Hindi ko alam kung totoo pero maganda yung pagkakabitaw niya. Tangina kasi may barkada, kaya may barkada, barang nasasabi siya si Kiram, pero pag may laban pati tropa kraming pag alanganin chat sa troops, may Dota bars akong naisip, mala Death Prophet, kaukro, belus, dami mong multo sa paligid. Oops! Dota bars, ba't walang hiyawan? What the fuck? Panes kayo kayari, kahit digits nagre-react. Lakas loob netong humarap. So, yung Dota Wars na yun, hindi yan yung pinaka-punchline. Yung pinaka-punchline doon, yung si Ari, kahit hindi niya alam, nagre-react yun. Yun yung pinaka-punchline. Kasi nakaasa sa homeboy, tipong safe sa biyahe kasi laging merong convoy. Panay sabi to kimot, dinaig mo pa yung onggoy. Nagmukha ka lang lesbi, Sabi, kakapasulat mo kitomboy. Tangina, di ba basketbolero ka? Point guard na pabibo? Sobrang mongoloid, pag napapaul, tumatalon ka sa free throw. Lampas tao daw mag-dribble si Bitrum. Ina neto, puro ebas. Kesa naman sa'yo, tangina mo, lampas tao ka magmedyas. Tangina at yung hulma ng stilo mo, may napansin akong alanganin. Ganyan ako mag-rap nung third year high school, second grading. Second grading. Pero nung third grading, nag-improve ako. Kasi ayokong mabokya at mukhang isa ka sa mga bobong kumopya kasi walang Tyson kung walang Ali. Kung walang Eminem, walang Looney. Kung walang MJ, walang Kobe. Hindi sa pagmamalaki pero ito ang dapat mong malaman kasi kung walang Cripply, wala kang kalaban. Yeah. Maganda. Totoo nga lang, kung wala si Griffly, walang kalaban si Kiram. Okay. Okay, so para sa akin, mas maganda yung round 2 ni Griffly kumpara sa round 1 niya kanina. Maraming comedy bars na gustuhan ko, which is yun nga, yung kanina na conductor sa Wish Bus si Kiram, no? So, yun, reference Dota, pinaka-punchline na Dota, hindi yung Probolis, kundi si Arik, kahit hindi niya alam nagre-react. So, yan, overall, walang patay na minuto or segundo, dire-diretso yung bitaw niya ng linya niya, ng mga sulat, maayos, may magandang crowd reaction, yung mga binibitawan niya. So, para sa akin, bibigyan ko ng, although hindi naman ganun kabibigat ng mga bara, binibitawan kasi nga, syempre, Battle of the Joker to halos parehong dalawang Joker tong naglalaban eh. So, bibigyan ko ng 8.5 siguro si Cripply para sa round 2 niya. Kasi nga, malinis. Yung sa linis ko na siya binigyan, tsaka may yung konting, yung sa, yung kanina, na comedy talaga na talagang matatawa ka talaga. So, 8.5 siguro for Cripply round 2. So, pakinggan natin si Kiram. Pinuna pa yung pagkanta ko sa Wish. Yung binabanat niya, hyper. Pukin ang inan to, porque ba pangarap mo maging driver? Gago ang puta. Round 2 game! Talakayin na, tumungo naman tayo sa ilong niyang parang bahay ng duwende.
Sa laki niyang putang ina, parang kuta ng rebelde. Tignan nyo naman kasi yung korte. Mukhang nakakatakot pag suminga. Pag humihinga ka ng malalim, yung katabi mo, nahihirapan huminga. Pagmasdan nyo naman kasi yung hubog. Parang Tudor na hatchback. Sobrang laki, lahat ng Tudor na face mask mo, gago, snapback. Kaya kung may pinakamasagwang ilong dito sa liga, ikaw, hindi si Lax. Kung walang butas yung ilong mo, mapagkakamalan yung GB box. Pero tama na patawa. Talakayin naman natin yung bakla mo na si KitKat. Dahil kulang yung binayad sa'yo, ninakawan mo ng whip cap. Real talk. Si Topper pa mismo nagkwento. Sa loob daw kayo ng kotse, gago. Nakapalit ng 3210, pinapahawak ka ng kambyo. Malas mo, nakainuman ko si Topper. Yung sikreto mo, dinaldal. Yung bakla para daw si Reberete, sinalsal. Kaya pala sabi niya nung laban niya kay Romano. Para daw siyang si Zoro kasi yung hawak niyang espada kay Oden. Tarantado! Ano lang, para kang... Alam namin na yung hawak mong espada ay Oden. Oden, Hinalintulad Oden. pa yung sarili kay One thing. Zoro. Maaaring sa ganun ka makilala. Oo, pareho kayo ni Zoro. Na sumusubo ng espada. Walang yaka. Actually, hindi naman siya subo. Kagat lang. Kagat. Iba yung subo eh. Iba yung subo sa kagat. Kumbaga, kinakagat lang naman ni Zoro yung handle eh. Ginaganon. Pero yung subo, hanggang dito yan. mali ka ng reference naman. Kiram. Kagat. Siguro kagat. Pero subo hindi. Malayo. Malayo sa subo. Tapos sabi niya pa kay Range, kaya tupok tong tagagubat sa paparating na kaingin. Itong supot na hinayupak ay nararapat lang kainin. Tangina ng multi mo, naka-homo rhyme. Tapos magpapakastar ka dito? Huwag kang feeling creepy. Sikat to sa kanila kasi madalas siyang mapanood sa CCTV. Pero mga iba, alam nyo bang may grupo tong tinayo sa kanila? CCTV. Pangalan? Bro. BRO. Bicolanos Rappers Organizations. Ano ba? Gago ka ba? Dalawa na lang kayo ni Mickey the Rapper sa inyo, mo organization ka pa? Kaya sigurado ko lata ito ang aabutin nito, paralyze. Itong sili na rapper, lamon yung mga pasabog, parang dynamite. At patitikimin ko to ng mga Sili naman ang pasabog, parang dynamite. Yung sili nga na kulay green, mahabang sili. Pangsigang kung tawagin. Siling green or siling pansigang. rhyme kong mahiwaga. Sigurado, balisa ka. Matatalo mo lang ako kapag napatigil mo si Enigma Mag. Sigarilyo. Ano yun? Parang biglang naputol. Ano yun? Ba't parang bigla siyang natigilan tapos end agad? Parang nabitin tuloy ako kay Kiram dito sa round 2 niya. Yung tumigil tapos ano na siya na. Sige, bibigyan ko ng siguro 7 yung round 2 ni Kiram. May mga comedy din naman talaga siyang binitaw pa. May mga comedy bars. Pero, yun, dito lang ako na sa pinaka-dulo ng round niya kasi nga, bitin eh. Parang may i-spit pa siya, tapos parang, alam niya yung parang nakalimutan, tapos yun na lang yung inano niya. Sinabi niya para pang-end niya, no? Pero, real talk, bitin ako doon sa round 2 ni Kiram. Parang may sasabihin pa siya na maalala siguro. Sa round 2, maganda din naman. Dire-diretso din naman yung bitaw niya sa mga sulat niya, sa mga kailangan niya sabihin. Pero, ayun lang din sa pinakadulo na parang, alam ko lang parang siguro may sasabihin pa siya. Pakiramdam ko pakiramdam lang. Siguro may sasabihin pa siya pero siguro nakalimutan niya. Kaya, yun na lang yung pinang-ender niya. No? So, pero, yun. Round 2, bibigay ko kay Ripley. Mas parang sa tingin ko kasi mas kompleto yung round 2 ni Ripley kumpara kay Kiram. Yun na lang pinagbasehan ko. Kompleto yung round na binitaw ni
Cripply kumpara kay K-Ram. So, round 1 and round 2, sige. Bibigay kay Crip. So, pakinggan natin yung round 3. Pag nagyosi ka, sapakin kita. Tingnan mo. Tinira pa yung ilong ko netong nag-aastang top tier. Inggit ka lang kasi wala kang crash gear. Tangina. Yung ilong ko, pangit yung hugis. Tangina, Kiram, masama ka. Tingnan mo nga yung ilong mo, puta hugis garapata. Nakabase 60% ng banat niya sa mga old vids. Sabi mo ki ganto, sabi mo ki ganyan. Tangina, galawan mo'y weak. Kaya di ako believe dyan sa preparasyon mong shit. Panay po na lang to sa nakaraan, parang karelasyong toxic. Napaka-basic. Di ba sabi sa'yo ni Unico, ikay walang trabaho, Brad? Puro rap inaatupag at magpalaki ng bayag. Puta kay galing sa relasyon netong tamad. Asaway ginawang Heidelin, babae yung nagbubuhat. Heidelin yung deadlifter ba o powerlifter? Heidelin, sa mga hindi nakakaalam or kung mga bago lang na powerlifter nagbubuhat. Yung trip nito, grabe tol, mukhang utak nasa tumbong. Nag-apply kang janitor tapos gusto mo work from home. Mahilig kang mamersonal, panay banggit ng ibang tao. Kaya nakakabattle mo, target magulang mong yumao. Sila'y tinatarantado, masasakit na salita, inay-itay mo sumasalo. Simpleng salawi ka impinoy kasi kasalanan ng anak, magulang yung sumasalo. Pero magulang mo'y di ko lalaitin. Yeah, yun naman talaga yun. Na pag may ginawang mali yung anak, siyempre, kasalanan ng magulang. Yun doon na pupunta yung sisi, madalas. Kasi di ko yun ikakagiting. Masaya na akong nung elementary ka, walang uma-attend pag PTA meeting. Kaya tinapat ka kay Deo. Binigyan ka ni Arik ng teacher kasi sa buhay mo may kulang. Gusto niya lang maranasan mo magkaroon ng pangalawang magulang. Kasi kawawa ka naman putang ina kang putang ina mo. Mukha ka pang hype beast. Big time na talaga, 187 Mavstas, lumulusog na si Crisis. Banatan mo'y pang chismosa. Min, mapapalaban ka sa rounds kung malabentosa kasi lahat nagmamarka. Ang bobo mo, usapang dedikasyon, wag mo kong hamunin pa, committed lang yung utak mo, ako'y committed. Talunin ka, ira nyo daw to. Ako daw yung dapat na lumibel. Pero di ako makikiangkas para kung S5 na epic sa ML, hindi mag-a-adjust. Kahit tignan naman, wala Bars mo'y nag-a-adjust madudumi na akong iisipin. Yan ay madudumi na ni Cripply. Sobrang dami netong hidden meaning, mapapagkamalan mong Disney. Pakinggan mo tong Disney. Cripply, sa 1-2 punch kita kakanain. Disney, mala Stranger Things, ikaw na personal titiray ang ilong mo paduduguin. Totoy ka pa di puta, baluga ka na basura. Di ako putsch maghalimaw, pero Totoy, di mo pa kaya si kuya. Coach, which is si Andrew E. Kuya, kasi madalas tinatawag yung mga rapper na kuya, si Andrew. Lip cram! Tong kalahati mo, brother, ay hindi pa praktisado. Masaker, bugbog sarado. Iniwan kitang mala Justin Bieber, kalahati mo, paralisado. Kasi nga, si Justin Bieber, parang may nagkaroon ng sakit si Justin Bieber na hindi ko alam kung tawag dun sa sakit na yun. Basta yung sa mukha niya, hindi niya magalaw. Kalahati lang yung nagaganyan, tapos yung parang dead yung kalahati. So, ganda. Maganda. At ikaw, wag ka masyado na filler. Di ba tayo magka-level? Magpapatalo lang ako kapag napagawa mo si Bitrom ng jingle. Okay, so, parang pakaramdam ko maiksi, pero kompleto naman, dire-diretso, tapos may conviction yung pagkakasabi niya sa mga bara niya. Ibig sabihin yun talaga yung sulat niya, no? So, yun, sinabi ko na kanina, round 1 and round 2 kay Cripply. Siguro kung manalo man dito si K-Ram sa hindi natin alam kung mas maganda yung sulat niya sa round 3 na to.
Posibleng maano. Pero para sa akin kasi lumamang na sa round 1 and 2 si Cripply eh. Hindi ko alam ha. Base lang sa obserbasyon ko, pagkaka-judge ko sa laban na to, sa video na to. So, yeah, pakinggan natin si... Dinamay pa yung magulang ko. Sa ganun mga banat pare, ako'y sanay na hudas. Alam mo, wish ko sa mga magulang mo, sana maging immortal. Gago to. Ganun mag-rebat, hindi masakit, gago. Tangkinan to. Round 3 game. Eh! Nakalimutan ko yung round 3 ko. Oh, man. Game! Talaga to Nakalimutan ko scale. nga, shit. O gusto naman, putang ina. Nakalimutan ko talaga. Game. Round 3 game. Shit! Nakalimutan. ko. Putang ina, sigurado. Ano ba yun? Seryoso to? Freestyle. Putang ina mo. Nakalimutan niya, siguro talaga to. Game, ganito na lang. Oh, man. Come on. 2-4-2 dapat tong lap. Okay, so, siguro nga, sa, ewan ko ha, pero para sa akin kasi nung nag-umpisa siyang mag-rebat ng nayon, siguro kasi yung oras mo nun, siguro, nag-start na yung afternoon eh, di ba? Ewan ko, pero yeah. Siguro ano to, fake joke ba to, or parang nag-ano lang siya. Kasi mahaba pa naman yung oras eh. Laban namin. Kaso biglang nagkaganto. Tinanggihan ka ni Cripply. Tinanggihan ka ni Topper. Si Topper. Tinanggihan ka ni Topper. Mas pinili niya magbarko. Tinanggihan ka ng best friend mo. Nakakaiyak yun, tangina. Sobrang pabigat mo, mas pinili ng tao maglayag mag-isa. Okay, siguro, alam ko battle rap lang din naman to, no? Alam ko battle rap lang to for the sake of entertainment and siyempre sa laban. Pero siyempre, kung ako may best friend, kunyari ako si Topper, hindi, kung kunyari ako si Topper, tapos may inano akong kaibigan ko, best friend ko, like isang best friend ko na kung sakali na sumama. Siguro, kanya-kanya din naman kasi talagang priority sa buhay. So, kanya-kanyang priority, kung ano yung mas matimbang sa'yo. Siyempre, di ba, hindi mo naman kasi kailangang isatisfy yung isa para lang, tapos is-sacrifice. Satisfy yung isa, kabila, tapos is-sacrifice mo yung kabila. Siyempre, babalansin mo din. Pero siyempre, yun yan, sinasabi ko, priority. Ikaw ba, pa-priority mo yung best friend mo kumpara doon kesa doon sa pamilya mo? Kunyari, may anak ka. So, kanya-kanyang priority, syempre. And I'm sure naman naiintindihan naman niya ng kabila. Ayaw ka niya kasama. Kasi mapapahiya lang siya sa laban. Kakatapos niya lang magtiktik ng kalawang, tapos ikaw kinakalawang. Kaya bakit ka humarang? Madali ko lang to lagpasan na parang undead slayer. Delikado lagay Nagpasan, parang andyan. mo, wala si Jackie, Di ko alam yun. Di ko alam. Ano ba yun? katapat mo, ankle breaker. Kaya ko yung patunayan. Marami akong video, pwede niyong hanapin. Putang ina, nakalimutan ko, susunod sa sasabihin. Pero ang hilig nito, mandamay ng asawa. Hindi ko alam kung bakit. Gago, ang sagwa din ng jowa mo, kala mo sino ka makapanlait. Kaya nga hindi niya ma-post sa FB. Tinatanggi mo, sir. Sobrang payat pag nakita nyo, parang cheese stick na long hair. Pero di ba may anak na kayo? Gag. Doon ko nasabi, tol, na kamukha mo nga si Abra. Kasi nung nakita ko yung bata, medyo hawigan nga ni Plasma. At speaking of Plasma, di ba pinipilit mo siya magaya? Kaso di niya malamangan. Panay hugot ng bituka, pero yung linya walang laman. Horror core. Ulul! Ipaparanas ko sa pamilya mo kung gaano ko kabarubal. Yung nanay mo na may diabetes, pag-uulamin ko ng asukal. At kapag nabubulok na yung paa, paparanas ko kung gaano ko katikas. At pag tuluyan ng naputol, regaluhan ko ng Adidas. At yung tatay mo na high blood, bibigyan ko siya ng best fight. Pakakainin ko ng taba hanggang tuluyan siyang ma-west side.
Talagang wala nang awatan. Bastusan na to, dude. Yung pusa nyo na feeling close, pakakainin ko ng dog food. Tapos papasukin ko sa kwarto yung nananahimik mo na kuya. Habang mahimbing siyang natutulog, padadaganan ko kay Luxuria. That's gangsta. Gago. Kaya wala kang pag-asa na manalo. Kasi nga mukhang tanga. Ngayon pagsisisihan mo kung ba't dito sumampa ka. Huwag ka nang umalma pa. Dahil mananalo lang to kapag si Luxuria gumanda na. Namugma ba yung dulo? Sinadya ko yung mga pare. Alam niyo ba kung bakit? Gusto ko rin yung mangyari. Okay. Siguro yung round 3 bibigay ko kay Ram kasi talagang sobrang love trip eh. No? Itong later part na to, love trip talaga siya, no? Kahit pa paano nabawi niya yung ano niya kanina, yung parang may hang time siya kanina eh. May hang time siya kanina. Tamang love trip ako dun sa pamilya, yung nanay mo may diabetes, pag-uulamin ko ng asukal. Yung sa pusa, pakain ng dog food. Ano pa ba yun, yung pag naputol na yung paa, regaluhan ko ng Adidas. So, love trip yun, dun ako talaga natawa kay Kiram. Pero, bibigay ko yung round 3 kay Kiram dahil sobrang love trip. Pero, yung 1 and 2 kay Cripply, so para sa akin, kay Cripply tong laban na to. Check natin yung decision. Yo, nawala lang ng ilang buwan pero nandito ulit. Gusto namin isang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga patrons natin, sa lahat ng tulong at suporta nyo at syempre tiwala nyo sa amin na ipagpatuloy sa namin dito sa Patreon wall natin at kita-kits ulit sa next. Yeah. Zoning 14, Cripply vs. K-Ram, mag-i-ice pambes kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Oh. Yeah! Shoutout sa kanilang pareho. Ang bota ng Urado, 5-0. Mag-i-ice tayo lahat para kay Cripply. Cripply, yes. Shoutouts kay Belay. So, ayun, tama nga, si Cripply nga yung nanalo. Pero shoutout pa rin lagi, big props pa rin kay Kiram kasi naitawid niya pa rin yung round 3 niya kahit may konting hang time siya doon. Pero, syempre, very big thanks pa rin kay Sir Enigma at sa buong bumubuo ng Flip Top Battle League, no? Maraming salamat lagi sa pagbibigay ng mga dekalidad na battle rap na tinatangkilik namin dito sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang dito at nagustuhan mo talaga itong video na to, itong video reaction ko na to, subscribe at syempre, follow mo na rin ako sa Facebook, Albayanong Bataeño, my friend. So, yun.